Violin trio as the deer. So at ang ating pong youth choir offering. Amen. And this is what we're going to do. Amen. Tayo po'y maghahatid at magbibigay ng lahat ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos for all the blessing na ating po tinanggap sa nagdaang linggong ito. Amen. So again, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning sa lahat po ng ating pong mga bisita. Later on, we will amin po kayong bibigyan ng magkakataon. Mamaya, ay welcome po namin kayo. At sa lahat po ng ating pong mga bisita, good morning po sa inyong lahat, maging sa lahat ng ating pong kapatiran na nasa online. For some reason, di po namin kayo kasama dito sa ating pong church hall. Good morning din po sa inyong lahat. At sa ating pong Mala Bishop, alam ko nasa north po ang ating pong Mala Bishop. Good morning po, Bishop. At patuloy natin sama sa panalangin yung kanya pong pagmimensahe rin later on. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po natin bigkasin ang ating pong manawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Sabay-sabay po natin awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 14. Magsisimula po ako pagbabasa sa verse 20 hanggang 40. Sundan na lamang po ninyo sa inyong mga mata. Ganito po ang sinasabi sa verse 20. Brethren, be not children in understanding. Howbeit in malice be children, but in understanding be men. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak,
unto these people. And yet for all that will they not hear me. Let the Lord, saith the Lord. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? But if all prophecy, and there come in one that believe not, or one that unlearned, he is convinced of all, he is judged of all. And thus are the secret of this heart made manifest. And so falling down on his face, he will worship God, and report that God is in you of a truth. How is it then, brethren, when you come together, every one of you hath a song, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation? Let all things be done unto edifying. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and unto God. Let the prophets speak two or three, and let the other judge. If anything be revealed to another that say it by, let the first hold his peace. For ye may all prophesy, one by one, that all may learn, and all may be comforted. And the spirit of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in the church of the saints. Let all women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husband at home, for it is a shame for women to speak in the church. What? Came the word of God out from you, or came it unto you only? If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, commit to prophecy, and forbid not to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa panibagong araw na pinagkaloob niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, una sa lahat, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang pagkakamali, sa amin pong mga nagawang pagkakasala, Panginoon, sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at ituwid, Panginoon, muli ang aming isip at ang aming puso, Panginoon. Higit lalo, Panginoon, sa oras na ito, na kami po ay magsasamba muli, Panginoon, sa inyo. Dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na patnubayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gabayan niyo po kami sa amin pong paghahandog, Panginoon, sa inyo ng aming serbisyo bilang pag-worship. Dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, at sa oras pang ito, Panginoon, muli nilalapit namin, Panginoon, ang bawat isa na bigyan niyo kami, Panginoon, ng sapat na pangunawa sa mga salita mo, Panginoon, na amin pong maririnig, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng tagapagsalita ngayong umaga. Dakilang Diyos. Panginoon, ikaw din, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa amin.
Higit lalo, Panginoon, sa paghahayag, Panginoon, ng iyong salita mamaya, Panginoon. Sa pastor, Panginoon, na gagamitin niyo sa umagang ito, Panginoon. Maging ang bawat isa, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay, dakilang Diyos. Sa amin pong pag-aawitan, Panginoon, gabayan niyo po kami, ang bawat bahagi, Panginoon, ng aming pong gawain ngayong umaga, dakilang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat gagawin namin, Panginoon, para sa inyo. Dakilang Diyos, sa umagang ito, muli, nagpapasalamat po kami. Ganon din, Panginoon, yung mga kapatiran pa po namin na papunta pa lang, Panginoon, dito sa bahay-sambahan. Dalangin namin, Panginoon, na pakaingatan mo po sila, Panginoon. Magiging, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na may karamdaman, ikaw din, Panginoon, ang siyang patuloy na magpagaling sa kanila. Upang sa ganon, Panginoon, sa susunod na pagsamba, makakasama po namin sila, Panginoon. Ganon din, dakilang Diyos, yung gagamitin mong tao, Panginoon, yung itatayo mo, Panginoon, dito sa pulpit, Panginoon, na mangangaral ng salita. Dalangin namin, Panginoon, na gabayan mo siya, patnubayan mo siya, bigyan mo siya, Panginoon, ng sapat, Panginoon, na katalinuhan upang maihayag, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na naaayon, Panginoon, sa pangangailangan, Panginoon, ng bawat mananampalataya. Dakilang Diyos, ganon din ang amin pong bishop. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo siyang gabayan, patnubayan, bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon, upang maihayag, Panginoon, ng maayos ang iyong mga salita, dakilang Diyos. Ganon din ang aming Pastor Norman, patuloy niyo siyang pagpalain, Panginoon, patuloy niyo siyang gabayan, dakilang Diyos. At sa kalakasan, Panginoon, patuloy niyo ipagkaloob sa Kanya. Ganon din, Panginoon, mga kapastoran, Panginoon, sa iglesyang ito, dakilang Diyos, patuloy mo silang palakasin, gabayan, Panginoon, magandang kalusugan, Panginoon, mga deacons, mga preachers, Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy namin ilalapit sa inyo ang ayon pong gawain. Pangunahan mo po kami, Panginoon, at ikaw ang siyang patuloy na madakila sa umagang ito, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo aawit para sa ating Panginoon. Handa na po bang umawit ang bawat isa? Amen. Lahat nga po ng ligtas, please shout, Amen! Amen. Amen! For our first song, awitin po natin, Are You Washed in the Blood? Ready now? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace days? Or are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? All together now. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. For our second song, awitin naman po natin, There is Power in the Blood. Ready now? Would you be free from the burden of sin? Everybody There's sing. power in the blood. Sing happily. Power in the blood. Sing for the Lord. You are evil, a victory win. There's wonderful power in the blood. There is power, power,
wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. Mas lakasan po natin ang There is pag-awit. Amen! power, wonder-working power in Amen. the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Mari na po tayo magsiupo. Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Salamat po, Brother Harvey. Parang masiglang-masiglang ating pong awitan. Amen. Salamat po. At this time, ating muna pong babatiin ang lahat na po na nagdiwa ng kanila pong kaarawan. Ayan. So, sa 25, so exactly today. Yan. Si Skyler, although nakita natin siya last Sunday, pero exactly today po ang kanyang birthday. Si Ma'am Cherry, asawa po ni Pastor Andy sa Milan. So, 27. Si Sister Chari, 30. Oh, amen. O, punta na dito. At anniversary po nila Pastor Andy at saka si Ma'am Cherry po. Yung basta may po anniversary at saka birthday, no? Ni Ma'am Cherry. Happy birthday po, Ma'am Cherry, sa Italy. Oh, anniversary, 30. Si Deacon Jan. At saka si Sister Christian. Dito po. Lapit na po. Yan. Sayang yung regalo. Lapit na po kayo. At habang sila po yung lumalapit, ayan. Awitan po natin sila ng blessed birthday. Okay, all together now. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday. Anniversary naman. Blessed anniversary to you. Blessed anniversary to you. Blessed anniversary, we love you. Blessed anniversary to you. Ayan, hingan po natin sila ng maikling mensahe. Ito na naman tayo. Buti po na-remind po ng church na anniversary pala namin. Actually, alam ko, next week pa. Sabi ko, buti hindi narinig na ang asawa ko sa loob. Pero actually, kami ay nasa 16 years of marriage na po. Nagkapasalamat sa Panginoon na yung marriage po namin ay pinapalakas po ng Panginoon every year. And prayer po namin na masundan si Zach. Yun po ang aking. Kaya lang po, hindi na po pwede kasi sige, may upo po si Christian, baka pumaawa ko. Sige po. Good morning po. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa pagdala po sa akin dito sa church. It's more than a decade na po since nung nag-Bible school po kami. And church, maraming salamat po sa pagyakap sa akin. Even dun sa mga kapatid ko. At saka kay Bishop and kay Ma'am Maris, na-miss po namin kayo. And of course, sa BFTB household, kay Sophia, kay PNG, and the rest of the pastoral staff. Of course, kay Pastor Donald po. Super love ko po yan. Alam ko, love niya din po ako. So, ayun po, maraming salamat po ulit. And to God be the glory po. Amen. Blessed birthday to you. Amen. Ayan po,
Masaya po ba tayo ngayong umaga po na ito? Yan po, sana po ay talagang masaya po tayo sapagkat tayo po ay may mga first-time visitors. Amen? Kasama po natin ngayong umaga po na ito, bisita po siya ni Quincy. Sana po tama po yung pagkakabasa po ng pangalan po. Hindi ko mabasa yung una. Ano ba yung, ano to? Francius lang yung nababasa ko eh. Tama po ba, Francius? Ano yung first name mo? Augustus, Francius, Dakara, kasama po natin. Welcome, brother. Yan, bisita po siya ni Quincy. Mamaya, kakamayan ka ng mga members ng Living Water Baptist Church. Tulad ng paalala po natin dito, no, dito po sa church ito, masasaya po ang mga tao. Amen? At masasaya tayo sapagkat dito sa church po na ito, ang ating pong pinapangaral, walang iba kundi salita lamang po ng Diyos. Yung iba po, ang gusto nila, pag-alalan yung mga sikat na tao, yung mga sinasabi ng mga libro, tayo isa lamang po pinapangalan natin, Bible lamang po, yung salita po ng Diyos. At wala tayong tinataas po sa church po ito, kundi ang Panginoon lamang po. Amen? Hindi po ang tao, kundi ang Diyos na nasa langit po. At kasama rin po natin ngayong umaga po na ito, unahin na po natin, no, yung kasama po natin from London. So galing po siya sa mission natin sa London. Talagang sabi po ng ating pong mahal na bishop, huwag natin pababayaan po yung ating pong mga kapatiran sa London. Pag sila napupunta po dito, ay talagang i-welcome, paramdam natin, no, yung pamilya. At ito yung kanilang tahanan po pag nasa Pilipinas po sila. Kaya kabilin-bilinan po natin pong mahal na bishop po yan. Kaya mamaya po members, makikilala nyo po sila at makakamayan nyo po sila. So kasama po natin si Sister Julie Vargas. At ang kanya pong napakagwapong tatay, si Tatay LP. Kasama rin po natin. Welcome po. At siguro po, para marinig naman po natin, since minsan lang natin siya makasama, sige po, upo na po kayo at tatawagin ko si Sister Julie para makalig tayo ng konting testimony po from her. Naiya ako. Hello po, good morning po. Ayan. Hindi po ako prepared. Kala ko mag-attend lang. Sabi ko kay Pastor, wala magte-testimony. Anyway, I'm so happy and I'm so blessed po na nandito po ako ngayon. And I'm so happy din po na nakita ko po again si Pastor. Namimiss na po namin kayo sa London. Yes, and ay nga po, originally po, dapat po ang plan is mag-attend lang po ako ng 2 services po ng Sunday and then 1 midweek service po which is Wednesday. Pero yun nga po, may ibang plano po si Lord. Nagkasakit po ako, umuwi po kaming province. And then na-admit ako for 3 days, 'di ba? Yung bakasyon ko only 3 weeks pero yung 3 araw lahat po planado lahat. Pero yun nga po, may ibang plan si Lord. Nagkasakit. After nun, dapat po magmi-meet kami nila Bishop. Hindi na naman natuloy kasi nagka-flu po ako kung naririnig mo yung boses ko. But yun nga po, sabi ko nga, sobrang ikli ng holiday ko. But then, I'm so blessed, I'm so glad na naka-attend pa rin po ako. Last day ko na po ngayon. Tomorrow po yung flight ko. Sana po pag-pray nyo na sana maging safe yung travel ko. Ayun nga, talagang sabi ko sa sarili ko, gusto ko mag-attend. So, ayun, praise God. Andito po ako ngayon. I'm alive, I'm recovered. And I was able to meet all of you. And yun nga po, thank God, praise God, all glory to God. Amen. Thank you, Sister Julie. At ayun nga po, ang ating pong mahal na bishop ngayon ay nasa kabanatuan po. Pero kung kaya lang niya talagang nandito po ngayon para makasama niyo po, no, talagang gagawin niya yon. Pero siya, of course, yun po ang nature po ng kanyang ministry as an evangelist. At masaya rin po tayo, kasama rin po natin ngayong umaga po na ito, si Angel Althea Parado. Yan. Ito ba si Angel?
Ayun po, welcome sis dito po sa Living Water Baptist Church. So tayo na po tayong lahat. So kamayan po natin si Augustus, si Angel Altea, of course si Tatay LP, at yung kasama po natin from London, si Sister Julie. Yan, kay mga bisita po, stay lang po kayo sa mga upuan nyo po. No? Lalapit po ang Living Water Baptist Church members para kamayan po kayo at i-welcome po sa aming church. Awitin na po natin ating pong welcome song. Okay, awitin muna po natin ito ng sama-sama sa unang stanza bago po tayo magkamayan sa pangalawang stanza po. Sige po, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya na. Sige po, kamayan natin ang bawat isa, especially ang ating mga bisita. happy life it will be. Sige po, you know my samahan na po natin ang ngiti po yan habang ating sila'y kinakamayan. It will be. If He is your Savior too, He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive it fresh today and you'll have the ulitin po natin sa pangalawang pagkakataon. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Matila po tayo nakatayo sapagkat tayo po'y dadako na sa ating pag-aalit. Ay inyo muna pong pakinggan ang aking pagbasa sa aklat ni Mateo, Matthew chapter 6, begin at verse 19 up to verse number 21. Ang sabi po ng Biblia, lay not up yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo muna po yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sapagkat sa araw pa lang na ibinigay niyo po sa amin, ay kami po ay tunay na pinagpala, Panginoon. Sa buhay na muli na amin pong nakamtan na galing po sa inyo. At lalo tigit, Panginoon, sa buong linggong pagpapala na iyong pinagkaloob, nawa, Panginoon, sa oras po ito, sa umagang ito, ay amin pong gampanin ang sa iyong mga inutos, Panginoon, ang aming pag-aalay at paghahandog. Kayo po ang siya magpala sa mga perang malilikong, Panginoon, ay magamit sa iyong patuloy na gawain at ikalalago sa iba't ibang gawain, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyong ito na binibigay niyo po sa amin, sapagkat tuwing amin ito ginagawa, Panginoon, ay may lakip na pagpapala. Kayo po ang siyang patuloy, Panginoon, magwasbas. Kayo po ang siyang magpala. Ito po aming dalangin sa kilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Habang ating diadalang ating mga alit handog, ating pong awitin, anything that cost me nothing. I cannot come before righteous holy Lord. No pretending in worldly thing I do not need and hope in thee. And He was willing to give a heart that truly in that highest price a servant to the Lord to do. I will not offer anything
that cost me nothing. I placed before Him nothing less than my very best. And if I call in the sacrifice, and will be worthy of my Christ, I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Tayo po tayong ulit. Ano po? Awit po muli tayo sa ating Panginoon. Let's continue to give our best. Awitin po natin Amen. the banner of the cross. Ready now? There's a royal banner given to display to the soldiers of the King. As an inside fairy, leave it up today, while this ransom was we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed, and beneath its fold a soldier of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. When the glory dawns, is drawing very near, it is hastening day by day. Then before our King the foe shall disappear, and across the world shall swear. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Amen. Amen. Mari na po tayo magsiupo at makakapakinig po tayo ng tanging bilang. In the stars His handiwork I see. On the wind He speaks with majesty. Though He ruleth over land and sea, but what is that to me? I will celebrate His victory, for it has a place in history. Sure, He came to set His people free. What is that to me? Till by faith I met Him face to face, And I felt the wonder of His grace. then I knew that He was more than just a God who didn't care, That lived the way out there, and now He walks beside me day by day, ever watching o'er me lest I stray, helping me to find that narrow way. He's everything to me. till by faith I met Him face to face, and I
The city was Jerusalem. The time was long ago. The people called him Jesus. The crime was the love he showed, and I'm the one to blame. I caused all the pain. He gave himself the day he wore my crown. He brought me love that only he could give. I brought him cause to cry. And though he taught me how to live, I taught him how to die. And I'm the one to blame. I caused all the pain. He gave himself the day he wore my crown. He could have called his holy father and said, "Take me away, please take me away." He could have said, "I'm not guilty, and I'm not gonna stay. I'm not gonna pay." But he walked right through the gate, and then on up the hill. And as he fell beneath the weight, he cried, "Father, not my will." And I'm the one to blame. I caused all the pain. He gave himself the day he wore my crown. Oh, and I'm the one to blame. I caused all his pain. He gave himself the day he wore my crown. My crown. Amen. Blessing, amen. Salamat po sa Mr. and Mrs. Pastor Nolan and Ma'am Pranchet, Gadula, and Preacher Donel sa mga tanging bilang na yan. Na alam ko, naghanda po sa atin sa mensahe na ating pong mapapanggan this morning. Amen? Ihanda na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga notes and pen as we listen to the Word of God na dadilim po sa atin ni Pastor Norman Marie Gadula. Preach on! Amen po. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga po na ito? Of course, masaya po tayo dahil makakapag-aral naman po tayo ng salita ng Diyos. Tulad po na nasabi ko po, no, ng ating pong mahal na bishop ay nasa kamalatuan po ngayon. At salamat po sa patuloy po na pray para po sa kanya. Kailangan na kailangan po niya ng prayers sapagkat sa dami ng kumakalat po ng mga sakit, praise God, no, pinoprotektahan po ang ating pong senior pastor, no. Kaya yung mga prayer warriors, keep on praying for our bishop
talagang magampanan niya ng maayos po yung kanyang ministeryo sa Panginoon. So tayo na po tayong lahat. Ang ating pong pag-aaralan po sa umaga po na ito, pinamagatan ko pong turning points. Turning points. Acts chapter 26. Acts chapter 26 verses 12 to 18. Babasahin ko po, sundan nyo na lamang po sa inyong mga paningin. Acts chapter 26 verses 12 to 18. Praise God sa ating po mga special number. At habang nakikinig po ako, lalo dun sa pangalawang special number, sobrang nai-steer yung aking pong emotions. Nare-realize ko kung anong sinuko ng Panginoon para sa isang walang kwentang taong katulad ko. And that is a turning point in our life. That Jesus Christ saved us. Amen? Kaya sa mga kasama po natin, kung kayo pa po ay hindi pa rin sigurado sa inyong kaligtasan, makinig po kayo mabuti po sa mensahe po na ito. Acts chapter 26 verses 12 to 18. Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests, at midday, O king, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. Here is Apostle Paul recounting his day of salvation. Nire-rehearse na po ito kay King Agrippa, kinikwento niya kung paano siya kinatagpo ng Panginoon. Verse 14, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? Hindi niya kilala yung nagsasalita. Hindi niya kilala ang Panginoon. And he said, ang sabi ng boses, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, please guide us as we study your word once again. Lord, hindi po karapat-dapat. Ang dami ko pong kakulangan, Panginoon. But now, Lord, please don't withhold the message that you want us to know, Panginoon, coming from your word. Please use me. Please strengthen me. Please give me wisdom. Guide me in my words, O God. At Panginoon, ang bawat isa po ay maging sensitive, Panginoon, sa pakikinig. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin and make this message impactful, Panginoon, sa mga buhay po namin. Lord, ang amin rin pong panalangin, gabayan niyo po ang aming pong mahal na bishop na kasalukuyan Panginoon, preach sa kabalatuan. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at maging pagpapala po siya sa lahat ng mga kapakinig po sa Kanya. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may all be seated. Ang preaching po na ito ay patungkol po sa mga spiritual turning points sa buhay po natin. May mga moments po sa buhay natin na ipapakita ng Panginoon na siya ang ating Panginoon. May mga moments sa buhay po natin na ipapakilala ng Panginoon kung sino siya. May mga moments sa buhay natin na ipapakita ng Panginoon na kailangan natin siya sa buhay natin. A turning point, pag sinabi po kasing turning point, you are turning. It's a major part of your life. It's a major moment of your life. At kapag tayo po ay nag-isip sa buhay po natin, sa ating pong journey as a Christian, sa ating pong journey bilang isang mananampalataya, tagasunod ng ating pong Panginoon, maaring meron tayong ma-identify sa buhay natin na mga memories na siyang may consider natin na turning point ng buhay po natin. When I look back sa buhay ko po, I can say na meron akong masasabing mga turning points, spiritual turning points ng buhay ko. At may, although ito pong ginamit ko pong verses ay patungkol po sa story ni Apostle Paul, pero ipapakita ko po sa inyo ang ilang character sa Bible na nagkaroon din ng mga turning points sa buhay po nila.
So, makinig po tayong mabuti and maybe itong mensahe na to ay maging turning point din ng buhay mo ngayon. Kaya maging sensitive po tayo habang nakikinig po ng salita ng Diyos, maging bukas ang ating isipan, maging basag ang ating pong puso. Ibig sabihin, malambot ang ating puso pagdating po sa salita ng Diyos. Dahil panigurado po, nandito po kayo ngayon sa panambahan natin, sa bahay panambahan natin, kakausapin kayo ng Panginoon sa mensahe po na ito. What is your turning point in your life? What's your spiritual turning point? Or points? Maybe marami po. Kay Apostle Paul, ang point number 1 natin, isa sa kanyang spiritual turning point ay yung moment ng kanyang salvation. Makita po natin sa binasa po nating text, nung siya po ay nagdi-defend ng kanya pong sarili sa harap ni King Agrippa, ikinwento niya kung anong klaseng salvation, anong klaseng turning point ang pinakita sa kanya ng Panginoon, kung paano siya kinatagpo ng Panginoon. Remember, we are talking about this person na injurious. He causes injury to Christians. Specifically, mamamatay tao siya. He is a man of authority, pero ang pinapatay niya, yung mga Kristiyano. Tignan niyo po, yung unang verse po natin, verse 12. Ano pong sabi niya? Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests. Siya ay legal na magkulong ng mga mananampalataya, ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus. At meron nga pong namatay, pinatay sa kanya pong pamumuno at isa po doon si Stephen. This person was an injurious person. He caused injury. Masasabi nating, he killed Christians. He persecuted Christians. Pero nagkaroon po siya ng turning point. Iniligtas siya ng Panginoon. Ang sabi po niya doon, sino ka? Ang sabi ng Panginoon, I am Jesus whom thou persecutest. Maybe right now, hindi mo kilala talaga kung sino ang Panginoon. Baka ngayon pa rin po ang Panginoon ng iyong buhay, ang iyong sarili pa rin po. It's time for you to have this spiritual turning point at talagang makilala mo na si Jesus Christ ang dapat mamuno sa buhay mo. Na si Jesus Christ ay namatay para sa'yo, nailibing para sa'yo, nabuhay para sa'yo. Kaya ang ganda po nung kanta po kanina. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa ating pong mga kasalanan, kinailangan niyang mamatay. At hindi lang siya namatay, pinahirapan po ang ating pong Panginoong Hesus. Para kanino po? Ano ang kanyang naging kasalanan? Wala pong naging kasalanan ang Panginoon. Kaya nga po, ganun na lang po ang kalungkutan po natin sa mga nagtuturo ng maling aral. Sapagkat napakalinaw po ng aral sa Biblia na ang kaligtasan po ay matatamo lamang sa pananampalataya natin sa tagapagligtas na si Jesus Christ. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, and Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. Siya ang tanging daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. No man cometh unto the Father but by me. Kaya sa lahat po na nakakapakinig po sa atin, kung hanggang ngayon, ang alam mo pa rin ay yung turo ng relihiyon na ang daan sa kaligtasan ay magiging mabuti ka dapat, mali po yan. Ang turo po ng Biblia, ang daan patungo sa langit, ang daan patungo sa Ama, ang daan patungo sa kaligtasan ay hindi sa sarili nating gawa, kundi sa gawa ni Jesus Christ. Wala kang pwedeng idagdag doon. Mananampalataya ka sa tagapagligtas. Wala kang pwedeng idagdag sa kaligtasan na yon. Ang tao po, pupunta sa impyerno. Kahit ang pinakamabait na tao, pupunta sa impyerno. Bakit? Meron siyang dugong marumi. Kaya ang kinailangan na ang kabayaran pa rin po ay dugong malinis. Ang binayad po ni Jesus Christ ay ang kanyang sariling buhay para po sa atin. At yun ang pinakita niya kay Apostle Paul. Na hindi sa pwede mong gawin kasi si Apostle Paul, religious person po siya eh. Kahit sabihin yung mamamatay tao siya, na-realize na lang niya yun nung siya po ay naligtas. Pero yung pagpatay niya ng tao ay justified.
sa mata ng batas, justified. Kasi sabi nga doon sa unang verse na binasa po natin, meron siyang komisyon. Ibig sabihin, may otoridad po siya. May authority and commission siya coming from the chief priest. He was allowed to persecute Christians. So sa mata ng batas, legal ang kanyang ginagawa. Pero nung siya po ay binago ng Panginoon, nung siya po ay kinatagpo ng Panginoon on the road to Damascus, pinakita ng Panginoon, mamamatay tao ka, marumi ka, masama ka, makasalanan ka. Pero sa mata noon ni Apostle Paul, siya ay isang religious person. Kaya nga ang sabi niya sa sarili niya, Pharisee of a Pharisee. Ibig sabihin, sumusunod siya sa batas ng Diyos. Yung inaakala niyang batas ng Diyos, sinusunod niya religiously. Kaya hindi sa religiosity mapupunta ang tao sa langit. Sabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, napakalinaw po ng verse po na ito. Basahin po natin ng malakas po. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Everybody, ready? Begin. Are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Pakita nyo lang po yan. Ano pong pinag-uusapan po dito? Salvation. For by grace are ye saved. Paano daw po? Through faith, pananampalataya. At in-emphasize po, 2 beses pinakita na ang kaligtasan ay hindi sa iyong sarili. Ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Sa verse 9, inulit-ulit in-emphasize, hindi sa gawa, not of works. Kaya huwag tayong maniwala sa mga nagtuturo na kapag mabait ka, pupunta ka ng langit. Kapag umanib ka sa isang church, pupunta ka sa langit. Kahit umanib ka dito sa church po namin na ito, hindi ka pa rin pupunta sa langit kung wala kang faith in the Lord Jesus Christ. Kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Hesus, sapagkat ang daan patungo sa langit ay pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 9. O, basahin niyo po ng malakas. Ready? Begin. Confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. Ano po sinabi dyan? If we confess with our mouth the Lord Jesus, at tayo po ay maniwala, manampalataya sa ating pong puso, na siya ay namatay para sa atin at nabuhay para sa atin magmuli, tayo daw po ay maliligtas. Wala kang nakita dyan na any mention about religion. Wala kang nakita dyan any mention about good works or any kind of works or any kind of payment or any kind of education or knowledge. Simpleng-simple po ang daan patungong langit, manampalataya kay Jesus Christ. At yun po ang sinasabi ni Apostle Paul. That is his first spiritual turning point in his life, his day of salvation. Kaya sabi niya doon, at midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and them which journeyed with me. And when we were all fallen unto the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ang sabi ng Panginoong sa kanya, bakit mo ako pinipersecute? It is hard for thee to kick against the pricks. Take note po, anong sagot po ni Apostle Paul? Ni Saul pa siya that time. And I said, Who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? At nagpakilala sa kanya. Kinatagpo siya ng Panginoon on the road to Damascus at ipinakita sa kanya na siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. Alam niyo po, sa experience po ni Apostle Paul, parang titingnan natin yung kanyang spiritual turning point, sobrang great, grand, yung kanya pong spiritual turning point. Bakit po? Kasi may malaking, may anong tawag doon? Sinag eh. Di ba? Sobrang liwanag na ilaw na actually nabulag nga siya pagkatapos nito eh. Hanggang siya ay pinuntahan ni Ananias. At tinuruan talaga nung kinausap siya ni Ananias, di ba? Saka palang natanggal yung kanyang pagkabulag. Now, kailangan ba ng isang tao, ng isang matinding liwanag para siya ay makakilala sa Diyos? Hindi po. Ang kailangan po natin ay liwanag ng Biblia.
Maaring kay Apostle Paul, yan yung naging kanyang spiritual turning point. Literal na liwanag. Pero ngayon po, ang kailangan ng tao ay yung maliwanag na turo ng Biblia upang sila ay makakilala sa tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung hanggang ngayon, nandidilim pa rin po ang iyong paningin, wala pa rin kasiguruhan kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, tinuturo po sa inyo ng banal na salita ng Diyos na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang tanging daan sa langit, manampalataya ka sa Kanya ng may buong puso at ikaw ay maliligtas. Marami po sa atin, no? Iba-iba po tayo na experience po kung paano po tayo naligtas. Marami po mga magagandang story. Well, sa akin po, wala akong masyadong makwento sapagkat 6 years old pa lang po kami nung kami po ay tumanggap sa Panginoon ng aking pong kapatid. By the way, sa di nakakilala, kakambal ko po yung kumanta po doon. Opo, yung lalaki po, hindi yung babae po. Kasawa niya po yung babae. So pag tinignan po natin, inassess po sa buhay ko, wala akong masyadong makwento kasi 6 years old, di ko alam kung anong binago sa akin ng Panginoon. Pero may nakakarinig po tayo ng ilang mga testimony ng mga dating drug addict, nung sila po ay naturuan ng Biblia, nagbago po yung buhay, merong mga mamamatay tao, mga kriminal, di ba? Mga sugalero, lasinggero, babaero, lalakero, di ba? Lahat na po, pero nung sila po ay naligtas, binago po ng Panginoon. That's their spiritual turning point. Now, kung ititignan nyo po yung buhay nyo po, paano ba ako naligtas ng Panginoon? Dati, hindi mo naman talaga kilalang Diyos. Parang walang Diyos sa buhay mo. Buti na lang may nag-share sa'yo ng gospel. At ika'y nakakilala sa Panginoon. At ginawa mong Panginoon ang Panginoon sa buhay mo. Itinaas mo si Jesus Christ sa buhay mo. And that made the difference in your life. Tingnan niyo po yung naging decision po ni Apostle Paul. Di ba po, siya po ay nabulag. Siya po ay kinatagpo ng Panginoon on the road to Damascus. Sa Acts chapter 9, Acts chapter 9 verse 20, ito po yung naging desisyon ni Apostle Paul. Nung nakatagpo niya ang Panginoon on the road to Damascus, at nung siya po, after a few days, nung pinuntahan po siya ni Ananias, kinausap po siya ni Ananias, tumanggap po siya sa Panginoon, natanggal po yung mga scales sa mata niya, ibig sabihin nakakita siya muli. Tingnan niyo po yung naging pong decision niya. Acts 9 verse 20, and straightway, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Here is a person na pinipersecute si Jesus Christ. Now, he is a preacher of Jesus Christ. And that's the effect of this spiritual turning point. Kapag tayo po ay na-save, tulang po ng sinasabi po niya, ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus sa verse 16 ng ating pong main text, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in which I will appear unto thee. Yan po ang ginawa ni Apostle Paul. Nung siya po ay nakaranas ng liwanag ng Diyos, hindi niya na iniwanan ang liwanag ng Diyos. Straightway, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Unang turning point na pwedeng katagpuin tayo ng Panginoon, the day of our salvation. At lahat po ng tumanggap sa Panginoon, I'm sure that is your turning point, first turning point, first spiritual turning point in your life. Sa 2 Kings chapter 5 verse 15, verse 1. 2 Kings chapter 5. Makikita po natin dito ang isang character sa Bible na hindi po siya Hudyo. Isa po siyang Hentil. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. Ang ibig sabihin po niyan na ang Diyos ay nagbigay ng deliverance unto Syria, that the Lord controls history. Hindi ibig sabihin na sila ay sumasamba sa Diyos. Ang pinapakita po niyan that the Lord controls even history. He was also a mighty man in valor, pero ito yung problema ni Naaman. Ang problema niya, isa siyang ketongin. Alam niyo po yung ketongin? Hindi po ito ordinaryong tagyawat lamang po, no? So, ito po ay talagang tinutubuan po ng mga, alam mo yung butlig-butlig.
Tapos ang pwedeng mangyari po niya, pag sobrang severe, pwedeng malaglag na lang po yung mga parts ng katawan po ninyo. Ganun po ang ketongin, ang leper. So, ang problema ni Naaman, he is a strong captain, pero isa po siyang leper. Verse 2, and the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. So sila po ay nakakuha po ng isang babae at nag-serve po kay Naaman, sa wife po ni Naaman. And she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Sinabi po ng babae na yon na kung pupunta lang si Naaman doon sa Samaria, may propeta po doon na pwedeng magpagaling. And one went in and told his Lord, saying, thus and thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Nakita po natin dito na ganun po ka-valued si Naaman sa harap po ng hari ng Syria. And he brought the letter to the king of Israel, saying, now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman, my servant, to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. So na ngayon po, ang sabi po ng letter, padadala ko si Naaman para pagalingin siya dyan ng kanya pong ketong. And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, am I God to kill and to make alive? That this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Nagkaroon ngayon ng alalahanin, yung hari. Sabi niya, Diyos ba ako para magpagaling? Mukhang naghahanap ng gera tong king of Syria. So natakot po yung hari. Verse 8, and it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Ang sabi po ni Elisha, yung propeta ng Diyos, pumunta ka sa Jordan River, magmaligo ka ng 7 beses. At magiging malinis ang iyong ketongin. Mawawala po yung ketong, magiging malinis po ang iyong katawan. Ano po naging response ni Naaman? But Naaman was wroth. Nagalit po si Naaman. Ikaw ba naman, paliguin ka ng 7 beses eh. Yung iba nga, 1 beses lang ayaw na maligo eh. Baka nga ngayong umaga na ito, mayroong mga hindi naligo po dito eh. Huwag po kayo matatamaan ha. Hindi po namin alam ha. Tsaka hindi po halata naman. Ewan ko po kung halata ng katabi niyo po. Pero ikaw ba naman, paliguin ka ng 7 beses. At alam niyo po ba, yung Jordan River, hindi siya malinis na river. Marumi yung katawan niya because of the leprosy, yung ketong. Tapos paliliguin siya sa madumi. Ano yun? Dilinis ba ako dahil baka nga ma-infect pa yung mga sugat ko. Parang ganun siguro tumatakbo sa isip ni Naaman. But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God. Merong expectation si Naaman. Meron siyang gustong way para siya ay mapagaling. Sabi niya, akala ko tatayo ka, tapos tatawagin mo yung pangalan ng Panginoon, and strike his hand over the place and recover the leper. Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? May mga mas malilinis pa nga eh. Isipin nyo, kung kayo paliguin kayo sa Pasig River, para gumaling, parang hindi mo gagawin yun, di ba? So sabi niya, may I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. Verse 13, and his servants came near and spake unto him and said, my father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, wash and be clean? Then he went down. So narealize niya, o nga naman, kung mas mahirap yung pinapagawa, gagawin pa rin niya yun para gumaling. Ito simple lang, maligo ng 7 beses sa isang maduming ilog. Diba? Yun lang yung gagawin niya. So ang ginawa ni Naaman, he went down and dipped himself 7 times in Jordan,
according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Grabe po, no? Huwag nyo nang po i-apply sa buhay nyo po ngayon, ha? Kung kayo po ay may mga tagyawat sa mukha, huwag nyo pong pumunta ng Pasig at 7 beses kayo maghihilamon. Huwag nyo po gagawin yon, ha? Specific lang po dito yan. Verse 15. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Here is his spiritual turning point. Meron siyang karamdaman, pero hindi niya kilala ang Panginoon. Nung siya ay pumunta sa Israel, nakilala niya ngayon ang Panginoon. Ang sabi niya, there is no God in all the earth, but in Israel. Now, therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. Ang ating pong pangalawang punto, na ating pong pwedeng magkaroon ng spiritual turning point kapag meron tayong mga sickness and suffering. In our sickness and suffering, God can still meet us. Pwede tayong katagpuin ng Panginoon. Tingnan niyo po yung naging decision po ni Naaman sa verse 17. Verse 17. After po siyang pagalingin, after niyang ma-realize na ang Diyos ng Israel ang totoong Diyos, na walang ibang Diyos kundi ang Diyos lamang po ng Israel. Ang sabi niya, and Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 mules burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. Yan po ang naging decision po ni Naaman, na hindi na siya sasamba sa ibang Diyos, kundi sa Diyos lamang ng Israel. Amen? In this thing, the Lord pardon thy servant, that when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon, when I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. So of course, nando siya sa lugar o sa bansa na hindi sumasamba sa Diyos. Pero ang sabi po ng propeta, go in peace. Ito po, hindi po tayo nag-i-encourage na kahit mapunta ka sa isang lugar na makasalanan, naintindihan naman ako ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, we have to stand for our faith. Sinabi ng propeta na go in peace because he wanted na ang Panginoon mismo ang kumilos po sa buhay ni Naaman. Hanayaan niya ang Panginoon at si Naaman ang magkaroon ng agreement sa isa't isa. Kaya sabi niya, go in peace kung anong leading sa'yo ng Panginoon. And I'm sure, ang gusto ng Panginoon is for Naaman to stand for his faith. That I am sure, dahil ayaw ng Panginoon ng idolatry. Ano pong gusto ko ipakita po sa punto po na ito? Minsan gagamitin ng Panginoon yung karamdaman mo, yung paghihirap mo, para malaman mo na kailangan mo ang Panginoon. Marami pong mga naligtas dahil sa karamdaman. Nakatagpo ng salvation. Pero even sa mga mananampalataya, nakakalungkot na kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, na kapag tayo nagkakaroon ng mga karamdaman, tila ba nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na nagpapagaling, meron tayong Diyos na tumutulong po sa atin. Remember this, my dear brethren, your sickness and sufferings in life are not designed to weaken your faith. These are designed to strengthen your faith. Kaya pag tayo dumadaan po sa mga karamdaman, pag tayo po dumadaan sa mga paghihirap, huwag niyong isipin na parang bang wala tayong Diyos o wala tayong tumutulong. Kapag tayo dumadaan sa ganitong mga panahon, lalo nating makita na nandyan ang Diyos sa ating pong buhay. Make it a spiritual turning point na kapag tayo po ay may karamdaman, kung dumadaan tayo sa matitinding mga karamdaman o pagsubok sa buhay, na maalala natin na pwede tayong kumapit sa ating pong Diyos. Katulad po ni Naaman, na-realize niya na meron pala talagang Diyos, yung totoong Diyos, at ang ginamit ng Panginoon, yung kanyang karamdaman. Kung dumadaan ka sa karamdaman, huwag kang manghina. Kung dumadaan ka sa pagsubok, huwag kang manghina. Lalo kang kumapit sa ating Diyos.
lalo kang manangan sa ating Diyos. Lalo kang tumindig sa ating Diyos. Kasi imagine nyo po, kung hindi tayo magkakasakit, paano mo ma-realize na healer ang Diyos? Kung hindi tayo malulungkot, paano mo ma-realize na nagbibigay ng comfort ang Diyos? Kung hindi tayo magkakaroon ng kaguluhan sa buhay, paano mo ma-realize na ang peace ay nasa Diyos? So lahat ng mga tinuturo sa Biblia, yung mga pangako niya, if you want to enjoy this, we have to accept the reality na dinadaan din tayo sa mga pagsubok. Kaya nga kahapon po, dun po sa birthday, ang aking pong naging preaching po doon, Romans 8:28. And we know that all things work together for good. At sa pag-aaral po natin sa verse po na yan, ang sinabi po ng Bible, all things. Ano yung ibig sabihin ng lahat ng bagay? Ibig sabihin, lahat po ng bagay sa buhay natin, kahit maganda man yan o hindi man yan maganda, eventually it will work out together for good. So, sa buhay natin, pati talaga yung mga bumps on the road, pati talaga yung mga pagsubok, pati yung kalamdaman, pati yung heartbreak, pati yung mga pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, pati lahat yan ng buhay natin. Pero hindi yan puro ganyan sa buhay natin. Ang totoong mananampalataya, kay pangit ang sitwasyon, kay magandang sitwasyon, magpapasalamat sa Diyos. Dahil alam natin, all things will work together eventually for good. Basta magtitiwala tayo sa Panginoon. Basta gagawin natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. So ano po yung una po natin? Turning point, salvation. Pangalawa, sickness and suffering. Nandiyan pa po ba kayo? Are you enjoying this message po? Amen. Even in our slavery. 2 Chronicles chapter 33. 2 Chronicles chapter 33. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 50 and 5 years in Jerusalem. Tignan nyo po si King Manasseh, bata pong king nung nagsimula siyang mamuno, pero tignan nyo po yung tipo po ng kanyang pamumuno. Verse 2, but did that which was evil in the sight of the Lord, like unto the abominations of the heathen, whom the Lord had cast out before the children of Israel. For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim, and made groves, and worshipped all the hosts of heaven, and served them. Verse 4, also he built altars in the house of the Lord, whereof the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. And he built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord. And he caused his children to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Tingnan niyo po yung kanya pong mga kalumal-dumal na ginawa. Naglagay po siya ng mga Diyos-Diyosan sa mismong templo ng Panginoon. Naglagay po siya ng idolatry sa buong bayan ng Israel. At yung mga sanggol ay inoffer niya sa mga Diyos. Pinadaan niya sa apoy. Ibig sabihin, sacrifice, human sacrifice po ito. Also, he observed times and used enchantments and used witchcraft and dealt with a familiar spirit and with wizards. He wrought much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. And he set a carved image, the idol which he had made in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I put my name forever. Neither will I anymore remove the foot of Israel from out of the land which I have appointed for your fathers, so that they will take heed to do all that I have commanded them, according to the whole law and the statutes and the ordinances by the hand of Moses. So malinaw po na sinasabi po dito, naglagay po ng idols si Manasseh. Verse 9, so Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err, commit error, and to do worse than the heathen, whom the Lord had destroyed before the children of Israel. And the Lord spake to Manasseh and to his people, but they would not hearken. Hindi lang siya idolatrous. Ayaw niyang makinig sa Panginoon. Wherefore the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the thorns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon. So ang ginawa ng Panginoon, inalaw po siya to become a slave. In short, nahuli siya ng kalaban. Siya po ay he was bound with fetters. Sabi natin sa modern terms, pinosasan po siya. Mas malala pa nga po dito Talagang binalot po siya
Pero tingnan niyo po ang verse 12. I want you to read this. Everybody. Ready? Begin. Sunod po. Verse 13. Nakita niyo po yung sinabi ng verse? Nung siya po ay nasa kanyang pagkaalipin, naaalala niya ang Panginoon na tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. At finally, siya po ay tumawag sa Panginoon. He humbled himself. Nanalangin siya sa Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon. At ang sabi ng verse, then Manasseh knew that the Lord, He was God. Alam niyo po, ang nakakalungkot po, sa panahon po natin ngayon, maraming mga mananampalataya, hanggang ngayon, alipin pa rin po ng kasalanan. Tinatawag tayo ng Panginoon, pero hindi natin pinapakinggan. Maaring maraming preachings ang ating pong napapakinggan, pero hindi natin pinapapasok sa ating pong puso. Make this message your spiritual turning point. Huwag mong hayaan na ikaw ay mabaon sa kasalanan bago mo ma-realize na may Diyos kang nasasaktan. Ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 1, Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Huwag niyo pong kakayaan. Yung mga maliliit na kasalanan sa buhay natin, pwede pong lumaki po yan. Pwede po tayong alipinin ng mga kasalanan po na yan. Hanggang sa hindi na natin kayang umalis. Katulad po ni King Manasseh. Hindi niya na kayang umalis. But he humbled himself in the sight of God. And praise God, nakinig ang Panginoon. Nakita ng Panginoon yung pangangailangan ni Manasseh. Paano ko masasabing spiritual turning point po ito? Ang Panginoon ang gumawa ng paraan para mahuli si Manasseh. Upang siya ay magbago. Kaya nga sa umaga po na ito, kung kayo po ay nabubuhay pa rin po sa kasalanan, huwag nyo nang hayaang gumawa pa ang Panginoon ng paraan, di ba? Upang ikaw po ay makaranas ng matinding palo. Iwasan na natin yung ating pong mga kasalanan. Iwasan na natin, alisin na po natin yung mga buhay natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Tandaan natin that the Lord is a holy God. Gusto niya tayo po'y mabuhay ng banal sa Kanya. Even in our slavery, it could be our turning point just like King Manasseh. Alam niyo po, naging decision po ni King Manasseh. Tingnan niyo po, 2 Chronicles chapter 33. Verse 14 to 16. Now after this, he built a wall without the city of David. Ito po yung after po niyang makalaya po. Pinakinggan po siya ng Panginoon. On the west side of Gihon in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compass about Ophel, and raise it up a very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah. And he took away the strange gods, and the idol out of the house of the Lord, and all the altars that he had built in the mount of the house of the Lord and in Jerusalem, and cast them out of the city. Nung siya po ay kinatagpo ng Panginoon mula sa kanya pong pagkakaalipin, siya po ay hindi na bumalik sa kanya pong kasalanan. Tinanggal niya, kinas out niya out of the city. And he repaired the altar of the Lord and sacrificed thereon peace offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the Lord God of Israel. My dear brothers and sisters, if you are still in a life full of sin, sana po makinig po kayo sa mensahe na ito. The Lord is asking you to turn away from your sins and to turn back again to God. Remember, He is God. He is the God of your life. Make Him the center of your life. Number 1 po, salvation. Number 2, sickness and suffering. Number 3, slavery. And number 4 and last, pwede tayong katagpuin din ng Panginoon. Kasi meron naman po, wala naman sa buhay ng makasalanan, pero nasa buhay na malamig. Even in our straying, God can still meet us.
God will still let us realize that you need God. Luke chapter 15. Luke chapter 15 verse 11 to 19. Ito po yung story po ng prodigal son. Isa po sa mga parables po ng ating pong Panginoon. And he said, verse 11, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Lumayo po siya sa ama, kinuha po yung mana, at ginasta po yung lahat ng mana sa isang buhay na hindi kaaya-aya. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. So mula sa masaganang buhay, siya ay napunta sa pagpapakain po ng baboy. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Ang kanya pong kinakain ay yung pagkain din po ng baboy. Siguro kaning baboy po yun, no? Hindi po ang kinakain po niya. And when he came to himself, here's his turning point, realization. And when he came to himself, he said, How many hard servants of my fathers have bread enough and to spare? And I perish with hunger. Yung alipin nga ng aking ama ay merong bread, may kinakain, samantalang ako, na anak ng aking ama, ay gutom na gutom. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hard servants. Sa kanya pong pag-stray, sa kanyang pong pag-alis, paglisan, paglayo sa kanyang ama, na-realize siya na kailangan pala niya yung kanyang ama. Kapatid, baka nandito ko nga sa church pero malayo na ang puso mo sa Panginoon. It's time for you to realize, make this your spiritual turning point. The Lord is calling you back. Lapit ka ulit sa Kanya. If you want to enjoy your life once again, walk with Jesus again. Ano po naging decision po ng prodigal son? And he arose. Yan po naging decision po niya. Kumilos po siya. Marami po mga Kristiyano, maririnig pong mensahe na ito, nanlalamig, pero hindi po kikilos. If you want this to be beneficial to you, you need to arise. To rise up. And come back to the Father. And he arose and came to his father. But he was yet a great way off. His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this was my son, or for this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Alam niyo, sasaya po yung buhay po natin kung babalik po tayo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, ka-fellowship ka. Sa Revelation chapter 3, ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. O, doon muna tayo sa 15 muna po. Verse 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ang sabi ng Panginoon, dyan po sa verse po na yan, ng Panginoong Isus, alam ko yung mga ginagawa nyo, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, kundi maligamgam. So ito yung mga tao, mga mananampalataya, na pwedeng nasa church naman, pero hindi mainit ang fellowship sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, naglalagablab yung ating pong fellowship sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na maligamgam tayo. Ayaw ng Panginoon talaga na malamig tayo. Gusto lang ng Panginoon, fix yung ating mind. Kasi pag maligamgam, medyo unsure ka, ayaw ng Panginoon sa mga unsure na tao.
Pero ang kalooban ng Panginoon, maglagablab yung ating pong fellowship sa Kanya. Maging mainit yung ating pong relationship sa ating pong Panginoon. O verse 20, dapat po tayo magbasa. Revelation chapter 3, verse 20. Everybody, ready? Begin. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Kung titignan nyo po, yung klase po ng willingness ng Panginoong Jesus to fellowship with us sa klase ng ama sa prodigal son na story, yung tatay malayo pala, nakita niya na yung anak. Ibig sabihin, naghihintay lang yung tatay. Ang Panginoon, kumakatok lang ng kumakatok sa puso natin. Pagbuksan mo, mag-init ka ulit sa fellowship, maglingkod ulit tayo sa Panginoon. Balik tayo po dun sa main verses po natin na ginamit. Tignan niyo po yung Acts chapter 26, verse 18 po yata yon, 18. O, punta muna tayo sige po, dyan sa verse 18. Lumalabas na iniligtas si Apostle Paul ng Panginoon, kinatagpo niya si Apostle Paul, may specific purpose. To open their eyes and to turn them from darkness to light. Ito yung mga tao po na mga kasalumuhan ni Apostle Paul. And from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Tapos na po tayo. Conclusion na po tayo. Na-realize ko po sa buhay ko at maraming na-realize po na marami tayong mga spiritual turning points sa buhay po natin. Pero ang malinaw po sa akin, niligtas ako ng Panginoon to share. Ako po, alam po ng story ng mga marami po dito, yung aking pong story. Bata pa lang po, niligtas na po ako ng Panginoon, 6 years old, naglingkod po kami sa Panginoon. Pagdating po ng second year high school, nakalandam ako ng panlalamig. Pagdating po ng first year college, totally nag-backslide na po ako. Second year college, nung dumating po ako dito po sa Living Water Baptist Church, come and go lang po kami. Pupunta sa church sa umaga, tapos after nyan, aalis po agad. Ayaw pa makipagkamay sa mga members, ayaw makipagkilala sa mga members. After nun, gagawin ko yung sa buong linggo, gagawin ko po yung mga gusto kong gawin. Natuto akong uminom, natuto akong magmula, natuto akong magbisyo. Lumayo ako sa Panginoon. Hindi ko na-realize kung gaano yung hirap ng Panginoon sa buhay ko po. Kung paano niya ako pinaghirapan. Na yung buhay niya, ibinigay niya para sa akin. But praise God, nagkaroon ako ng malaking spiritual turning point. Nung ako po ay naka-attend ng isang camp, na-realize ko, ginagawa ko pala yung mga taliwas sa kalooban ng Panginoon. Na sinasayang ko yung buhay ko na pinaghirapan ng Panginoon. Praise God, may mga ginamit pong mga tao ang Panginoon. Kaya nga, lagi kong sinasabi na thank you po kila Pastor Daniel, kila Ma'am P, thank you kila Ate Dayan, kila Teacher Flo, kila Kuya Jason. Sila po yung ginamit ng Panginoon para ma-convince ako, of course, sa ating pong mahal na bishop, na hindi talaga ako pupunta sa camp kung di po ako nahiya sa ating pong mahal na bishop. Pero sabi ko sa sarili ko, ayoko pumunta sa camp na yun kasi maalte ako eh. Baka mamaya yung tulugan doon madumi. Baka mamaya yung banyo doon madumi. So sabi na, sige na. Sabi kasi ni Ma'am P tsaka ni Pastor Daniel, bago pa yung sasakyan nila noon eh. Yung Teo Vansa. Sabi nila, hindi aalis yung sasakyan na yan hanggat wala ka. O nahiya ako. Totoo po ba yun, Pastor? Talagang hindi ka aalis pag ano? Doon pa sa loob ng sasakyan, may dala pa akong Chowking. Galit na galit si Ma'am Mels kasi amoy na amoy doon sa sasakyan. yung Chowking. Sabi ko, gusto nyo po? Inalo ko pa sila. Unang preaching pa lang po, kinausap na ako ng Panginoon. Unang preaching pa lang po, binasag ng Panginoon yung puso ko. Pinariyay sa akin ng Panginoon na anong ginagawa mo sa buhay mo. Gagamitin kita eh. Gusto kitang gamitin pero ayaw mo magpagamit. And I realized I was saved by God to share the Word of God. To open their eyes. To bring light to them. To turn them to life from darkness. From Satan to God. Yun pala yung purpose ko. Salamat may Pastor Donald na nagdi-disciple sa amin.
Salamat sa mga nakasama ko po noon. Kay Preacher June na noon, talagang di ako mga iniwan nila Pastor Marjay. Salamat sa mga nag-lead sa akin sa Panginoon. I realized I was saved to share. I was saved to serve God. And I was saved to succeed in this life. And more than a decade after, grabe, tinawag ako ng Panginoon sa full-time ministry. Isang tao na ayaw maging pastol, wala sa pangarap maging pastol. Sabihin ko po, ayaw talaga maging pastol eh. Bakit po? Kasi bata pa lang ako sinasabi nila, dahil nga nagsiserve kami, oh, little pastor. Sabi ko, no, ayoko po. Yung pala, tatawagin ako ng Panginoon sa full-time ministry. That spiritual turning point was important. Kasi kung wala po yun, wala po yung isang katulad po dito po sa harapan na nagte-testify sa inyo kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay ko, na hindi ako pinabayaan ng Panginoon na mapunta sa maling landas. At alam ko po, sa tinatahak ko po, hanggat ako po gumagawa po ng kalooban ng Panginoon, I am saved to succeed in this life and in the life afterwards. Kaya mga kapatid, sana ma-realize po natin, make this message your own turning point. Maybe you are in a life of slavery, in a life of straying from God, far from God. Maybe in your sickness and suffering, humihina yung pananampalataya mo. Maybe you are not saved today. Make this your turning point. You need God in your life. At kapag tayo po ay na-realize po natin ito, tandaan nyo po, tayo ay niligtas ng Panginoon for a purpose. To share Him to others. To serve Him above else. And to reach success in the Lord. Tayo po tayong lahat. Sa ating po mga bisita po, yung mga first-time visitors, siguro po maganda po ay yung mga ushers po natin, kung pwede ating sama po kayo sa ating po mga ushers, tatay. Sama po muna kayo sa mga ushers po natin. I-share lamang po sa inyo yung importanteng mensahe po ng kaligtasan. Sama po kayo, tatay. Apo. Ayan po. At sa ating lahat po dito, kung meron pong gustong sumama po doon to know more about salvation, pwede po. Lapit lang po kayo doon po sa likod. Kung may gusto pa pong sumama po. At yari patatagalin pa habang tumutugtog po ang piano. If you have a turning point now in your life, this is the right time to go into the altar and pray to God. Kung natin sayangin yung mensahe. The Lord is so good. At sa kanyang goodness, ayaw niyang mapaliwala ang buhay natin. It's time for you to decide things for God. Walang kwenta po ang mensahe kung papakinggan mo na at wala kang desisyon. You need to decide. Choose God. Choose His will. Yung mga hindi mo maiwanan, iwanan mo na. Hayaan mo Panginoon magpalakas sa'yo kung paano mo haharapin ang bukas. Ang kailangan mo lang pumili. Piliin mo ang Diyos. The same way that I chose God. After that preaching sa camp, nung umuwi po ako sa camp, yung pag-iinom ko, hindi ko na ginawa. Yung pagmumula ko, hindi ko na ginawa. Yung mga masama akong gawin, hindi ko na ginawa. Hinayaan kong Panginoon ang kumilos po sa buhay ko. At totoong nagkaroon ako ng kapayapaan, kaligayahan. Iba pala pag nasa Panginoon. Kasi Kristiyano ako eh. Dapat ang ginagawa ko pang Kristiyano. Kristiyano ako eh. Dapat makita sa atin ang Kristo. Dear Father in heaven, thank you Lord for this message. Panginoon, ang aking pong panalangin, manatili po ang impact po ng mensahe po na ito sa aming lahat. That we turn away from the things that distract us. Yung mga bagay na nagdi-distract sa amin, Panginoon, patungo po sa iyong kalooban. We turn away from that and we turn towards you, Panginoon.
Kung may mga nanlalamig, Lord, tanggapin niyo po ang kanilang pagbabalik. Kung may mga nahihirapan at nangihina ang pananampalataya, palakasin niyo po muli sila, Panginoon. Lord, ipakita niyo po sa amin muli na ikaw ang Diyos ng aming pong buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami muli na makabangon po. At Panginoon, ma-realize namin lalo na kaya kami nandito upang i-share po ang mensahe ng kaligtasan. Upang sila din ay mabago ang kanilang mga buhay. Kaya kami nandito, Panginoon, para maglingkod po sa iyo dahil yun po ang aming pong kaligayahan, ang paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, upang magtagumpay. Huwag nawa kami, Panginoon, mag-fail sa buhay po na ito, sapagkat matatamo namin ng failure kung kami ay patuloy na magpapasaway, kung kami ay patuloy na kukup sa amin pong mga kasalanan, kung kami ay patuloy na lalakad sa maling landas at hindi sa iyong kalooban. If we want to succeed, Lord, we have to walk with you in your will, O God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga commitments po na magagawa po ngayong umaga po na ito. Nawa, Panginoon, ay lalo pong makita sa amin ang presensya ng ating pong Panginoon. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa iyo po mga upuan. Praise the Lord for His word. Amen? So, ngayong umaga po na ito, after po ng ating pong service, meron po tayong baptism. Opo, may baptism po tayo. So, pwede po tayong pumunta muna doon sa taas. Siguro po, wala po muna tayong Sunday school ngayong pong umaga po na ito. Opo, para makasupport din tayo sa ating pong baptism. Nalungkot kayong lahat? Grabe, parang totoo nag-review. May next week pa ha. Walang sayang sa mga nag-review. Okay, so para makasupport tayo sa baptism at saka wala po muna tayong Sunday school ngayong umaga po. Next week na lang po tayo. Opo. Okay, so yun lang po. May mga announcement po ba tayo? Wala po. Again, welcome po of course kay Sister Julie. Kamayan po natin siya mamaya. At palam natin sa kanya na itong tahanan niya pag nasa Pilipinas. Okay? So, sige po. Kung wala na po tayo mga announcement, tayo po ay tapos na po. Pagpalain tayo ng Panginoon. And shortly after this, punta na po tayo doon sa taas para mag-witness po ng baptism. God bless us all. See you later po sa ating pong afternoon service.